Maraming tao gusto magnegosyo, no? Pero kadalasan, ito agad yung pumapasok sa isip. Wala kasi akong malaking puhunan. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimula. Ang mas importante, marunong kang pumili ng negosyong mababa ang risk, mabilis umikot ang puhunan, at talagang may bumibili. So ito, 20 business na pwede mong simulan gamit ang 10,000 piso. O mas mababa pa. Unang negosyo, bigas, retailing. Simple lang ito. Pero isa ito sa pinaka-stable na negosyo sa Pilipinas. Kasi isipin mo, kahit anong mangyari, bumibili pa rin ng bigas ang tao. Hindi mo kailangan magsimula agad ng malaking rice store. Pwede kang magsimula sa isang sako, maliit na timbangan at simpleng packaging. May ibang tao, sa harap lang mismo ng bahay, nagbebenta. At ang maganda rito, mabilis umikot ang pera. Kapag maganda presyo mo, babalik-balikan ka ng customers. At habang lumalaki ang kita mo, pwede kang magdagdag ng ibang klase ng bigas. At makikita mo unti-unti lumalaki rin ang negosyo mo. Number 2, egg retailing. Isa ito sa pinakamadaling simulan. Kasi mura lang ang initial inventory. Sa 10,000 marami ka ng trays na mabibili. At ang maganda rito, daily necessity ang itlog. Ginagamit sa almusal, bakery at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, araw-araw may potential customer. Pwede ka ring mag-deliver sa kapitbahay or gumawa ng free delivery sa loob ng barangay. Minsan, simpleng convenience lang, doon ka nakikita. Number 3, loaded cash in cash out business. Ngayon, halos lahat gumagamit na ng GCash at iba pang mobile banking. Pero hindi lahat may sariling accounts. Diyan pumapasok ang negosyo mo. Pwede kang mag-offer ng load, cash in, cash out at bills payment. Ang kailangan mo lang, cellphone, internet, at trusted ka ng tao. At habang tumatagal, nagiging suki mo na sila. Minsan maliit lang ang kita kada transaction. Pero kapag sunod-sunod ang customers, malaki rin. Number 4, Vendo Motor Car Wash Business. Sa dami ng motor ngayon, so malaking market ito at mas simple pang simulan dahil automated na ang sistema. Kailangan mo lang ng pwesto, water source, pressure washer setup at vendo machine. Maghuhulog lang ng coins ang customer. Tapos sila na mismo ang magwawash ng motor nila. At ang maganda rito, kahit wala kang bantay buong araw, pwede pa rin kumita. Kapag nagustuhan ng riders ang linis at lakas ng tubig, babalik sila lagi. Minsan, sila pa mismo ang magdadala ng bagong customers. Number 5, plant business. Akala ng iba, panghabi lang ito pero maraming tao ang kumikita rito. Pwede kang magsimula sa maliit na halaman, recycled pots, at simpleng setup. Habang tumatagal, dumadami ang halaman mo. At pwede ka ring kumita sa plant pots, soil fertilizers, at garden accessories. Number 6, home-based baking business. Maraming nagsimula rito na maliit lang talaga ang puhunan. No? Minsan oven lang sa bahay at konting ingredients. Ang importante, masarap at presentable. Ngayon kasi, malaking factor ang social media. Kapag maganda tingnan ang products mo, mas madaling i-share ng tao. At minsan, doon nagsisimulang mag-viral ang negosyo. Number 7, social media affiliate marketing business. Isa ito sa pinakamurang negosyo na pwede mong simulan ngayon. Cellphone lang, internet, pad consistency. Magpo-post ka lang ng products online. Tapos kapag may bumili gamit ang yellow basket mo, may commission ka na. Hindi mo kailangan mag-stock, hindi mo kailangan mag-deliver. Ang puhunan mo talaga rito, oras at sipag gumawa ng content. Pwedeng itong maging extra income, no? Kahit nasa bahay ka lang. Number 8, home-based printing business. Maraming tao ang laging nagpapaprint. Modules, assignments, resume, invitations, stickers at IDs. Kailangan mo lang ng printer, bond paper at simpleng workspace sa bahay. At ang maganda rito, kapag kilala ka na sa area, sila na mismo ang babalik kapag may ipapaprint ulit. Number 9, the frozen meat products business. Busy ang karamihan ngayon, kaya mas gusto nila ang ready-to-cook na pagkain.
Dito pumapasok ang frozen meat products. Pwede kang magbenta ng tapa, tocino, longganisa, burger patties, or marinated meat. Pwede kahit freezer muna sa bahay. At kapag masarap at malinis ang produkto mo, malaki ang chance na maging suki mo sila. Number 10, cleaning service business. Hindi lahat may oras maglinis, kaya maraming naghahanap ng house cleaning, apartment cleaning, office cleaning, at deep cleaning services. Ang kailangan mo lang, basic cleaning tools, uniform, at maayos na serbisyo. At ang maganda rito, no, kapag satisfied ang client, madalas sila pang mismo ang magre-recommend sa'yo sa iba. Number 11, TikTok live selling business. Akala ng iba, kailangan mo ng malaking puhunan para kumita online. Pero minsan, cellphone lang talaga ang kailangan. Sa TikTok live selling, magla-live ka lang habang nagbebenta ng products, tapos habang nanonood ang mga tao, pwede silang bumili ng mga produkto mo. At ang maganda rito, kapag entertaining ka magsalita, mas marami kang magiging viewers. No? So, ibig sabihin, mas maraming possible buyers. Ang kailangan mo lang is maging consistent. No? Kung araw-araw mo itong gagawin, dadami ang followers mo and in return, mas maraming pwedeng bumili sa'yo. Business number 12, print-on-demand shirts. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede kang kumita kahit wala kang sariling printing machine? Okay, ito ang print-on-demand shirt business. Gagawa ka lang ng designs, tapos kapag may umorder sa'yo, doon mo palang ipapaprint ang shirt. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-stock ng maraming inventory. Pwede kang gumawa ng funny shirts, motivational shirts, or trending designs. At habang dumadami ang orders, lumalaki rin ang brand mo. Business number 13, online tutorial business. Kung may skill ka, may pwede kang pagkakitaan. Marunong ka ba sa English, math, music, editing, or kahit paggamit ng apps, pwede kang mag-online tutorial business. Kahit nasa bahay ka lang, basta may cellphone or laptop ka, pwede ka nang magturo. At ang maganda rito, knowledge mo ang puhunan mo. Habang mas gumagaling ka, mas tumataas din ang value mo. Number 14, cellphone repair services business. Sa panahon ngayon, halos lahat may cellphone at kapag nasira ito, kailangan agad ipaayos. Diyan pumapasok ang cellphone repair business. Pwede kang magsimula sa basic repairs, screen replacement, battery replacement, or software issues. At kapag mahusay ka gumawa, sigurado babalik-balikan ka ng mga customers. At minsan, the word of mouth lang, sapat na para dumami ang clients mo. Number 15, home massage services business. Maraming tao ngayon, pagod, stressed, at kulang sa pahinga. Kaya malaking demand ang home massage services ngayon. Sa business na ito, ikaw mismo ang pupunta sa bahay ng customer. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto. Ang kailangan mo lang ay skills, basic equipment, at magandang customer service. Also, tip lang, madaming tutorial dito sa YouTube about sa massage. At kapag satisfied ang mga client mo, madalas sila pa mismo ang magre-recommend sa'yo. Number 16, laundry pickup and delivery business. Busy na ang karamihan ngayon at hindi lahat may oras maglaba. Kaya patok ang laundry pickup and delivery business. No? Sa negosyo na ito, kukunin mo lang ang labada, tapos syempre lalabhan mo at tapos ihahatid mo pabalik. Hindi mo kailangan ng pwesto o malaking machine kahit sa bahay lang muna and kung anong washing machine ang meron ka. Sobrang simple lang ng negosyong to pero sobrang convenient para sa customers. At habang dumarami ang regular clients mo, nagiging stable rin ang income mo. Business number 17, video editing services. Habang lumalaki ang social media, mas tumataas din ang demand sa video editors. Maraming content creators, business owners, at vloggers ang kailangan ng video editor. Kung marunong kang mag-edit, pwede mo itong gawing negosyo. Cellphone man or laptop, pwede ka nang magsimula. At habang gumaganda ang portfolio mo, mas mataas din ang pwede mong singilin. Business number 18, homemade desserts. Hindi nawawala ang mahilig sa matamis, kaya magandang negosyo ang homemade desserts. Madami kang pwedeng gawin, ice cream, tiramisu,
leche flan at madami pang iba. Maliit lang ang puhunan sa simula at pwede ka pang magsimula sa pre-order basis para makaiwas ka sa gastos. At kapag masarap ang produkto mo, sigurado customer na mismo ang babalik sa'yo. Business number 19, digital product selling. Paano kung may negosyo na minsan mo lang gagawin? No? Pero paulit-ulit mo itong mabebenta. Yan ang digital products business. Pwede kang magbenta ng e-books, templates, reviewers, planners o Canva designs. Walang shipping na kailangan at wala din inventory. Kapag nabuo mo na ang products mo, pwede mo na tong ibenta online ng paulit-ulit. Last but not the least, number 20, on-call car repair. Hindi lahat ng nasisiraan ng sasakyan kayang pumunta agad sa talyer. Kaya malaking tulong ang on-call car repair services. Ikaw ang pupunta mismo sa customer para mag-check or mag-ayos ng sasakyan. Convenient ito para sa mga customers, lalo na sa emergency situations. At habang mas nagiging reliable ka, mas marami kang repeat customers at referrals ang darating. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Minsan, ang kailangan mo lang talaga ay isang desisyon na instead na hintayin ang perfect timing, magsimula ka na. Kasi maraming successful na negosyo ngayon, nagsimula lang din sa maliit. At baka yung 10,000 mo ngayon, yun na pala ang simula ng bagong buhay mo. Kung gusto mo pa ng mas maraming negosyo ideas, side hustles, at realistic business content dito sa Pilipinas, hit like, subscribe at comment mo sa baba.